Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. At Biyernes na naman ngayon at tayo ay dadako sa ating pananalangin. Siya nga pala, nais kong ipaalala sa bawat isa na sa linggo ay ang ating face-to-face service sa church sa Grand Valley. Sana kung wala tayong hadlang ay dumalo tayo upang ating marinig mismo. Iba naman talaga yung actual na tayo makinig ng salita ng Panginoon kaysa sa makinig sa online. Although isa lang naman ang mensahe, pero sabi nga nila, kapag ka ikaw manonood ng basketball, mas maganda ang personal nandun ka sa court. So the same is true with our service. Kung tayo ay may panahon, wala tayong hadlang, pumunta tayo sa church upang makapakinig ng actual ng preaching ng mga kapatiran natin o ng ating mga leader. At sa gabing ito, tayo ay magpapatuloy sa panalangin sa aralin babasahin natin mamaya. Pero bago yan, tayo muna manalangin sandali, mga kapatid. Panginoon, maraming pong salamat. Hinihiling po namin, Panginoon, ay yung pagpalain ng bahagi ng Biblia na aming pag-aaralan. Buksan mo ang aming mga puso't isipan upang aming masabi ang nilalaman ng iyong walang salita. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ang ating aralin ay matatagpuan sa Exodus chapter 3, verse 12 to 18. Bali, 6 na talata ito, mga kapatid. Ito yung inatasan si Moses ng Panginoon natin na pumunta sa Egypt, bumalik. Matagal siyang naglingkod sa kanyang biyanan kay Jethro bilang pastor. Ang sabi sa kasaysayan, 40 years yata siyang naglingkod bilang pastor, tapos bumalik siya sa Egypt upang sundin ang utos ng ating Panginoon. Mga kapatid, babasahin natin mula sa verse 12, Exodus chapter 3, verse 12, hanggang verse 18. Bali, 6 na talata ito. Verse 12, huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. Yan ang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ninyo ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas na ninyo sa Ehipto ang aking bayan. Yan ang sabi ni Yahweh. Talatang 13, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita
at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Talatang 14, sinabi ng Diyos kay Moses, ako si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Sa English, I am what I am. Sa 15 talata, si Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. 3 patriarka ang binanggit dito mga kapatid. 3 patriark na sinabi dito, Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. 17. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupa ng mga Kananiyo, ng mga Hetiyo, ng mga Amoryo, ng mga Parisiyo, ng mga Hivyo, at ng mga Jebuseo. Talatang 18. Pakikinggan kanila. Pagkatapos isama mo ang mga leader at pupunta kayo sa Paraon. Sabihin mong akong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Mga kapatid, ito ay maliwanag na sinabi rito na si Moses inutusan ng ating Panginoon. Nung panahon na yun mga kapatid, huwag natin makalimutan ang gobyerno na ginagamit nung panahon na yun ay tinatawag natin yung the government of theological authority ang ginagamit ng panahon. Ang ibig sabihin ng theological authority, mismo ang Diyos ang nagko-communicate sa mga propeta upang sabihin ng Diyos ang ipinapagawa nila. Yan ang advantage nila noon, na sila ay kinakausap ng Diyos ng lilisahan, hindi nga lang nagpapakita ang mukha, at iyan ay binanggit sa mga talatang nauna. Ang Panginoon ay nagpakita kay Moses sa lumalagablab na punong kahoy, na subalit si Moses ay nagtataka sapagkat hindi naman nasusunog yung punong kahoy. At ang sa pang bagay na dapat natin tandaan doon, nung pumasok si Moses doon sa lugar na kung saan ay ando doon ang lumalagablab na apoy sa puno, ang sabi ng Panginoon, tanggalin mo ang iyong sandalya sapagkat ang iyong aapakan ay banal na lupa. Iyan ay ilan lamang sa mga sinabi ng Panginoon bago siya utusan. Ang utos ng Panginoon sa talatang 12, huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan. Alam mo mga kapatid, sa ating kapanahunan, kung ang isang authority, kung kaya ang isang senador, o isang congressman, o presidente kaya, sabihan ka na akong bahala sa iyo, iyan pagtitiyak na ikaw ay under protection ng taong yon. Ano pa kaya kung ang Diyos ang magsabi sa atin sa ngayon? Ang pinapagawa ng Panginoon sa atin ngayon ay isang utos na dapat natin gawin sapagkat iniutos ng Panginoon niya sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20 yata. O kung ako hindi nagkamali. Verse 20. Yung Great Commission na tinatawag natin. Dito, mga kapatid, inuutosan si Moses, huwag kang mag-alaala, hindi kita pababayaan, sa verse 12. Sa verse 30 naman, ako ang nagsugo
sa iyo, Diyos. Ako'y sinugo ng Diyos, ang sabihin mo sa Paraon. At sabi ng Panginoon, ni Yahweh kay Moses, kung magtanong sila kung sino nagsugo sa iyo, ang sabi ng Panginoon, ako nga. Si ako nga. I am what I am. Alam niyo mga kapatid, mahirap mapaniwalaan yung gano'n na although nung panahon na yun, ang Diyos mismo, ang siyang gumaganap sa buhay ng mga propeta. Pero dito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay tanungin kung sinong nag-utos sa iyo, ang sabihin mo, si ako nga. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Iyan ay pagtitiyak na ang Panginoon natin ay eternal. 3 henerasyon ang binanggit dito. Si Abraham, Isaac, and Jacob. Sabihin mo sa mga leader ng Israel, isa pa yan sa pinapagawa kay Moses ng Panginoon. Mga kapatid, kapag ang communication pa ng Panginoon, pasa-pasa po yan. Una, sasabihin niyan sa propeta, nung panahon na yun, propeta. Pagkatapos, sasabihin naman ng mga propeta sa mga leader upang sila naman, kung anong ipagagawa sa kanila ng propeta, gagawin nila. At alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, aalisin ko sila sa bansang nagpapahirap sa kanila. Noong panahon na yun, mga kapatid, ang bansang Ehipto, ang siya nagpapahirap sa kanila. Ako'y naniniwala, mga kapatid, sa panahon ngayon, tayo'y nahihirapan. Tayo ay aalisin ng Panginoon sa ganitong kalagayan upang tayo bigyan ng normal na pamumuhay. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain. Yung Kanaan na tinatawag ng Panginoon, the place of milk and honey. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, sa kabila ng ating nararanasan, mayroon plano sa atin ang Panginoon. Ang plano sa atin ang Panginoon, nakita naman natin ang kasaysayan ng Israel nung sila naglalakbay. Naroon ang kanilang pagmumurmur kay Moses. Naroon ang kanilang panunuya kay Moses. Ang sabi nila, kung kami ay gugutomin mo dito sa ilang, babalik lang kami sa Egypto. Hindi nila alam na ang kalooban ng Panginoon ay umalis sila sa Egypt. Pero yung iba, sa mga Israelita, gustong bumalik sa Egypt. Patulad ngayon, mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming mga Kristiyano na gustong bumalik sa dating buhay. Hindi nila alam na ilang panahon pa, ibibigay ng Panginoon ang pagpapala, ang reward. Ang sabi ng Panginoon natin, sinabi ni Yahweh, ang nagsugo sa akin, sabi niya kay Moses. Sabihin mo Moses kay sa Paraon, ang Panginoon ang nag-utos sa iyo na pumunta dito. At ang demand ni Moses, let my people go, sabi ni Moses. Sabihin mo sa Paraon, ang sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa Paraon, na hayaan niyang makalabas ang mga Israelita. Kung baka sa English, let my people go. Nung ating pag-aralan yan sa church. Alam niyo mga kapatid, ang mananampalataya, katulad natin, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Iyan ang kanyang banal na layunin, na tayo'y may laya. Magkaroon ng laya sa pananakop, magkaroon ng laya sa kapighatian, sa paghihirap, magkaroon ng laya sa panggigipit. Huwag na po tayong bumalik sa dati nating kalagayan. Na tayo'y alipin. Ang sabi dito sa kasaysayan ni Moses, alipin ng Ehipto ang mga Israelita.
sa ating mga kalagayan, sa tao, sa panahon ngayon, alipin tayo ng mga kasalanan natin, ng ating bisyo. Pero ang Panginoon may plano sa bawat isa sa atin. Ang pagsubok ay binibigay ng Panginoon at pagkatapos ng pagsubok, pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain na walang iba kundi ang Kanaan. Mga kapatid, dapat isipin natin na ang ganitong pagkakataon sa kasaysayan ng Israelita nangyayari sa buhay Kristiyano ngayon. Sa buhay natin ngayon nangyayari. Na ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, tayo'y pinapalabas ng Panginoon sa lugar na kung saan tayo ay alipin, may control. At ang sabihin natin, ang Diyos, ganun ang plano ng Panginoon. Ang sabi dito, sabihin mo kung ikaw ay tanungin, ang nagsugo sa iyo ay si ako nga. Kaya dito pagtitiyak na ang Diyos ang nagutos kay Moses, sabihin mo na ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Sabihin mo sa mga lider ng Israel, at ang mga lider ng Israel ay siya naman magbibigay ng atas sa bawat mga tao. Ito ang pinapasabi ng propeta. Ang sabi dito, at ang pangako ng Panginoon, dadalhin sila sa mayaman at masaganang lupain na walang iba kundi ang Kanaan. Mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, ito ay pagsubok ng Panginoon. In a sense, ito ay pagkaalipin. Pagkaalipin sa anumang mga bagay na kung saan tayo ay napipigilan ng mga gawain ng ating kaaway. Hindi tayo makakilos ng malaya. Subalit, mga kapatid, ang Diyos, ang sabi ng Diyos, nakita ko ang kanilang paghihirap. Sinabi yan ng Panginoon dito sa ating binasa kanina. Nakita ko ang kanilang mga paghihirap. Kaya ako'y bumaba. Nung bumaba ang Panginoon sa Mount Sinai, nagpakita kay Moses doon sa naglalagablab na apoy. Binigyan ng kautosan si Moses. At ito na nga ang iniutos ng Panginoon. Ang unang binanggit ng Panginoon, huwag mag-alaala. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag po tayo mag-alaala. Sapagkat kung tayo gumagawa ng tama, at ang utos ng Panginoon nating Diyos ay susundin natin, katulad sabi dito na bumalik ka sa Ehipto, at under the authority, authorized tayo ng ating Panginoon, ng Diyos natin, wala po tayong dapat ikabahala sa buhay natin. Under protection tayo ng Diyos natin. At mga kapatid, iyan po ang ipagpipray natin ngayon, na tayo ay manalig sa Diyos, makapangyarihan siya. Siya po ay Diyos natin, na nangangako ng marami siyang pangako sa atin. Huwag po natin pag-alinlanganan ng kanyang mga pangako. Sa ating mga panalangin sa hapong ito, sa gabing ito, hilingin natin na tayo ay basbasan ng Panginoon nating Diyos at tayo makalabas sa mga bagay na ito na umaalipin sa atin. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nakinig at marahil nagbukas ng inyong mga Biblia sa inyong mga tahanan. At mamaya-maya babanggitin natin ang mga mananalangin para sa atin. Maraming salamat po. Ngayon po, mga kapatid, mayroon mga nalangin para sa atin. At tayo po ay ang lahat ng bahagi ng ating iglesia ay pananalangin. Ang unang mananalangin para sa atin ay si Angelica Gopio. Good evening po sa ating lahat. Tumako na po tayo sa ating unang prayer points, which is a prayer for passionate spirituality. Let's all pray po.
Yes, Lord Heavenly Father, thank you for this wonderful night, Lord, na pinagaling mo sa bawat isa. Lord, we would like to take this opportunity, Lord, na pagpasalamatan ka at itaas ang pangalan niyo, Lord. But before that, Lord, we would like to say sorry, Lord, sa lahat ng mga kasalanan na gagawa namin. Sa mga kasalanan na alam namin at hindi, Lord. But despite of that, Lord, we thank you for all the blessings, Lord, na binibigay niyo, na pinagkakalim niyo sa amin, Lord. It's not about how big or small it is. It's a blessing, Lord. And we thank you for all the blessings, Lord, na pinagkakalim niyo sa amin. We don't deserve all of those blessings, Lord, but because of your love and grace, Lord, we are thankful for that. And ngayong gabi ito, Lord, itatas po namin ang panalangin para sa lahat ng need ng prayer na to, Lord. Need ng prayer na nakikinig sa gabi ito, Lord. Lord Heavenly Father, we know that every day is a struggle against sin and temptation, Lord. As I have mentioned, Lord, we fall short most of the time because of our sins. And help us to overcome all of those sins and temptation and replace all the hatred with love, Lord. You know, some of the leaders, some of the people listening right now that have this kind of hatred with their heart, Lord, with their heart, Lord. Lord, help us to replace all the hatred, all the angry, Lord, the feeling that we have right now. Replace all of those negative feelings that we have with love, Lord. Unite us as one, Lord. And Lord, we know that our actions matters. Help us to reflect our words with our actions and our actions with our words, Lord. And help us to continue our personal devotion with you, Lord. Our personal prayer with you, Lord. Help us to remind every day the reason why we wake up. Why we still have the breath na hinihinga namin ngayon, Lord. Help us to remind our main goal in this world. Living in this world is really tough, Lord, and we need you. We need you, and every day na kinakaharap namin, every day na battle na kinakaharap namin, na challenges na meron kami. And we are very thankful, Lord, sa mga tao na ginagamit mo to help us. And lalo-lalo na sa presence niyo, Lord. Some of us maybe struggling with the faith that they have right now. Lord, this is the prayer that we have. We pray that for those who are struggling with their faith, will find their way sa arms niyo, Lord. Will find their way again. Lord, salamat sa lahat. And we may not show every day how much we love you, how much we are very thankful for all the blessings, for all the grace, Lord, na pinagkakaloob niyo. But with the prayers, Lord, itinataas namin lahat, Lord, at kami nagpapasalamat, Lord. Lord, gabayan niyo po kami sa bawat takbang na ginagalaw namin, Lord. And help us extend the love, Lord, na meron ka sa ibang tao, Lord. Lord, lahat ng ito itinataas namin sa pangalan niyo, Lord. And we love you, and we will always be. And this is all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Si Christine Sapra.
Magandang gabi po. Ngayong gabi naman po, muli sama-sama tayong manalangin. Pag-pray po natin yung prayer number 2, Passionate Discipleship. Pray po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami naninigluhod sa inyo, O God, sa gabing ito. Patuloy mo, Panginoon, pakalinisin ang aming puso't isipan, O God. Patuloy ka, Panginoon, manahan sa aming pagkatao, O God. Nang sa gayon, Lord, malinaw namin naririnig, Panginoon, kung ano ang nais mo, kung ano ang dapat namin sundin, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na araw-araw na ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, bagamat pa rin, Panginoon, dumaranas, Panginoon, ang mundong ito ng pandemic, kahirapan, O God, naranasan pa rin namin, Panginoon, ang iyong pagkalinga, O God, at pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, O God, kundi dahil sa inyo, Panginoon, tunay nga, Panginoon, di kami makakatayo, O God. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang bawat leader, O God, na patuloy, Panginoon, na i-continuous, O God, yung kanilang paglilingkod, O God. Bagamat, Lord, dumaranas ang iilan na walang kawalan ng trabaho, kahirapan, pamilya, iba't ibang problema, maging sa kalusugan, O God. Nawa, Panginoon, wag mawala, Panginoon, ang passion, O God, na maibahagi pa rin, Panginoon, ng iyong banal at dakilang salita, O God, na kung saan, Panginoon, nagbibigay, O God, ng kalakasan, di lamang sa aming physical na pangangailangan sa inyo, sa katawan, maging sa spirito, Panginoon, na kung saan ito magbibigay ng kagalakan sa amin, O God. Continuous, Panginoon, na saliksikin mo ang puso ng bawat isa, O God. Batid namin, Panginoon, na hayag ang katotohanan. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam. At tunay nga, Panginoon, wala kaming maitatago sa inyong harapan, O God. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, palakasin ang leadership, O God. Sa journey, Panginoon, na kung saan ang bawat leader, ikaw patuloy, Panginoon, ang manguna, O God. At patuloy, Panginoon, maihayag ang iyong banal na salita, O God, na kung saan ito ang tunay na, Panginoon, na sandigan, O God, na aming panghahawakan, O God, sa buhay na aming tinatahak, O God. Lord, patuloy mo, Panginoon, itimo sa amin, Panginoon, ng kagalakan, O God. Kagalakan na kung saan, Panginoon, na dumaranas man kami, Panginoon, ng iba't ibang problema. Ano man, Panginoon, senaryo ang dinaranas ng bawat leader, O God. Batid namin, Panginoon, yung kagalakan na nanggagaling sa inyo, na tinimo mo sa aming puso, Panginoon, ang patuloy na mananagana, O God. Sapagkat, Lord, pinahahalagahan namin, Panginoon, ang iyong salita, O God. Pinahahalagahan namin, Panginoon, ang iyong regalo na buhay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Kaya naman, Lord, patuloy mo palakasin, O God, ang bawat leaders, O God, maging ang aming pastor, O God, at mga downlines, O God. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, managana, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo itimo, Panginoon, sa bawat leader, O God, na ikaw, Jesus, Panginoon, ay naparito, Panginoon, nagpakumbaba, naglingkod, O God, para sa amin, O God, para sa iyong regalo, Panginoon, na buhay na walang hanggan sa bawat isa, O God. Kaya naman, Lord, maraming salamat, Panginoon. Batid namin, Panginoon, anuman dinaranas ng bawat isa, magkakaroon kami, Panginoon, na katagumpayan, O God, sapagkat ikaw, Jesus, ang tunay na tumatahan sa aming puso't isipan, O God, maging sa aming kaluluwa, O God. Hallelujah. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ang bawat leader, O God, patuloy, Panginoon, na saliksikin at tumimo, Panginoon, sa bawat salita mo. Pag-aaral ng bawat salita mo, hindi lamang, Panginoon, sa pag-aaral, hindi lamang sa pagbabasa, Panginoon, bagkus, Panginoon, na mailakad namin ito, maisabuhay namin, Panginoon. Lord, di man kami karapat-dapat, Panginoon, palit, Panginoon, batid mo na ang bawat isa, Panginoon, ay lumalakad ayon sa inyong kalooban,
ayon sa inyong salita, O God. Ikaw ang patuloy na managana, Panginoon, sa bawat leader, O God. Muli, Panginoon, maraming salamat, O God, sa gabing ito. Kagalakan sa aming puso na nagmumula sa inyo ang patuloy, Panginoon, na maisabuhay ng bawat isa, O God. Sa inyong papurit pa salamat, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pangatlo ay si Sister Tess Artanga. Magandang gabi po sa inyong lahat at ngayon po ay ating pong ipanalangin ang ikatlong panalangin patungkol sa Strong Core, Strong Church. Sige po, tayo po ay pimukot manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sapagkat mayroon po kaming Diyos na nakakabatid ng aming mga kahilingan. Lord, ang sabi ninyo, Panginoon, kami ay lumapit sa inyo lahat ng nangabibigatang lubha at kami ay bibigyan nyo ng kapahingahan. Pinupuri ko po kayo, dakilang Diyos, sapagkat pag-ibig nyo, O Diyos, ay nananatili. Tapat po kayo sa inyong mga pangako sa mga tao na patuloy na nagsisipag ang kanilang tiwalay nasa inyo, Panginoon. Ama, sa gabing ito, pinupuri ka namin sapagkat alam po namin na pwede po kaming lumapit anytime dahil kayo po yung Diyos na nakakabatid ng lahat, nakapangyarihan, at kayo po ay kung saan mang dako naroon po kayo, O Diyos. Kaya naniniwala po kami, O Diyos, na kayo po ay narito sa oras na to. Sama-sama po kaming itinataas at idinadalangin ang pangangailangan ng kalakasan para sa matibay na iglesia at magiging paglago at magiging tapat at magkakaroon po ng ipagkaloob mo na, O Diyos, sa mga leaders na magkaroon sila ng good health at nananatiling naka-align sapagkat ang kanilang kaisipan sa kanilang mga gawain, lalong-lalo na, Panginoon, itong mga nangunguna sa amin, ang aming pastor, aming pong inilalapit sa inyo, sapagkat ang kalakasan po lamang namin ay nagmumula sa inyo. Maging yung karunungan ay tanging nagmumula lamang sa inyo. Salamat po sa iyong dakilang kabutihan sa bawat leaders na patuloy niyo po silang binibigyan ng kasipagan, katapatan upang magpatuloy na makapaglingkod sa inyo. Patuloy po namin sila, O Diyos, na nilalapit sa inyo. Patuloy niyo po silang pasiglahin. Patuloy niyo po silang gabayan sa bawat naisin niyo, Panginoon, ay kanilang magampanan. Ang bawat ministry nila, maging sa small groups, sa praise and worship, maging sa bawat isa, O Diyos, na ginagamit ninyo. Tulungan niyo, Panginoon, na magsipag patuloy na wag kaming matitinag, O Diyos, kung ano man yung mga na aming nararanasan na pagsubok. Tulungan mo pa rin na ang aming mga mata ay maituon sa inyo at patuloy na ang aming isipan ay i-align ninyo, Panginoon. Patatagin at palakasin ang bawat spiritual na aspect ng bawat isa, Panginoon. Tanging kayo yung nagkakaloob ng pagiging malago namin, Panginoon. Mga leaders man at saka young adult, lahat, Panginoon, ng mga lumalapit na naglilingkod sa inyo. Sila po ito yung mga
nagsisipag bigay ng buong lakas nila para lingkuran kayo, Panginoon. Patuloy ka pong manguna, Panginoon, at patuloy mo pong bibigyan, Lord, ng mabuting kalakasan ng bawat isa, na sa pagdating, Panginoon, ng araw ng linggo, ang bawat isa ay ihanda ninyo. Tulungan niyo po na ibigay ang best. Ibigay nila ang best para sa inyo, Lord. Ituro niyo po sa bawat isa yung katuroan na lagi kaming nagpapakumbaba, nagpapasubmit sa inyo, Lord. At alam po namin, O Diyos, na hindi po kayo nagkukulang. At kayo rin po yung Diyos na nangako at tapat na hindi niyo po pababayaan ang bawat nananatiling naglilingkod sa inyo hanggang wakas, Panginoon. Salamat po sa bawat leaders na ito, sapagkat sila po itong mga masipag na maaasahan na makakapagbigay ng courage sa mga bawat young people na nagsisipag-attend upang sila din po, Diyos, sa mga nagiging susunod na henerasyon para sa inyong ministry, Panginoon. Bigyan mo sila patuloy ng courage, wisdom, at syempre, Lord, bigyan mo sila ng love sa inyong ministry, na magampanan nila ang kanilang inaatos niyo po, Panginoon, para sa bawat isa na nais maglingkod sa inyo. Turuan mo po ang bawat leaders na maging tapat, magkaroon ng galak to continue to serve you, Lord, through sa bawat ministry, Panginoon, na kanilang ginagampanan. Maging kami rin po, O Diyos, sa mga adults. Tulungan mo po kami na kung naman yung pwede namin maikontribute, Panginoon. Ito man, Lord, ay isang encouragement para sa mga nangangailangan ng advice o tulong na physical, psychological o ano man yun, Lord. Pwede kami, Panginoon, na gamitin niyo rin po. Lalo na sa mga nanghihina. Turuan mo kami, Panginoon, gamitin niyo ang bawat isa. Willing po kami, Panginoon, na magpagamit sa inyo. Hindi lang po kami na nanatili na nakaupo, kundi tulungan mo rin po kami na sa inyong ubasan ay magamit mo rin po kami, Ama. Salamat sa dakilang kabutihan, sapagkat nanatili po yung katapatan niyo sa amin. Nananatili po kayo na gumagabay. Na kung sa kabila, Panginoon, ng mga nararanasan namin, naariyan ka, Panginoon, nandyan ka sa ngandaan na aming kinatatayuan, O God. Salamat sapagkat kayo po yung aming Diyos na maaasahan. Kayo po yung Diyos na nangako na hindi niyo po kami hahayaan. At ito'y totoo, Panginoon, mula pa noon hanggang ngayon. Kaya, Lord, dinadakila ka po namin at pinapapurihan at pinapasalamatan. Lord, thank you sa dakilang kabutiang ginagawa niyo sa bawat leaders, bawat members, at bawat nangunguna, Panginoon, sa iba't ibang dako, Panginoon. Okay, buti niyo, Panginoon, kaya tulungan mo po na ang bawat isa ay maitaas ang pangalan niyo lamang. At sa inyo po, Ama, lahat ng papuri at salamat sa pagkakataon na ito na pwede kaming dumulog sa inyo. At nais ko na ibalik sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we ask. Amen. Kasunod niya ay si Rose Baluan. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo lahat? Long time no see. Kayo po ay manalangin sa gabing ito at samahan niyo po ako sa ating panalangin. Yes, Lord, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, humihingi po ng patawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, salita, sa gawa.
Lord, sinasadya mo po namin o hindi, Panginoon, kami po, Lord, ay humihingi po ng kapatawaran. At nawa, Panginoon, ang kapatawaran ay aming makakamit buhat sa iyo. At maging karapat-dapat po kami, Panginoon, umarap sa iyong biyayang trono, Panginoon, at tawagin ka namin maging Ama. Lord, tinatas ko, Panginoon, ang JCC, ang aming pastor, Lord. Nawa, Panginoon, bigyan mo po siya, Panginoon, ng sapat na strength, physically, Panginoon, and mentally, Panginoon, upang kami po ay kanyang i-lead, Panginoon, papunta sa iyo, Panginoon. At magkaroon pa po kami, Panginoon, ng knowledge about you, Panginoon. Ganon din, Panginoon. At sa mga elders, Panginoon, na namumuno, Lord, huwag mo nga sana kaming pabayaan, Panginoon, at huwag mo kaming pabayaan despite of sa mga edad po namin, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng retention of memory, Panginoon, at nawa, Panginoon, ang salita mo ay aming mai-impart po, Panginoon, sa aming nasasakupan, Panginoon. Lord, lahat-lahat po, Panginoon, ang members ng JCC, Panginoon, ang ipinapanalangin, Panginoon, tinatas sa iyo, Panginoon, na despite, Panginoon, sa pandemic, Panginoon, na nangyayari sa aming, Panginoon, ay nawa, Panginoon, I trust you, we trust you, Panginoon, kami po ay makakabalik din sa dating normal na pamumuhay po namin, Panginoon. At Lord, ano ang, Panginoon, ang nangyayari sa amin in the past, Panginoon, ay ipinagkakatiwala na po namin sa iyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ng mga leaders ng mga mula sa mga barangay captain, Panginoon, ay nawa, Panginoon, bigyan mo rin sila, Panginoon, bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang mamuno at maitawid po namin, Panginoon, ang pandemic na ito, Panginoon, at babalik din po kami sa dating normal, Panginoon. At nawa, Panginoon, pagbalik po namin sa normal, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang aming makakasama at maibalik po namin yung mga dating nawala, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya tinataas ko rin, Panginoon, lahat ng mga businesses, Panginoon, lahat ng may work, although mahirap, Panginoon, ngayon ang kanilang katayuan, Panginoon, sa kanilang pagpasok, Panginoon, Lord. Sila po, Panginoon, ay yung kabayan. At hinatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagpasok sa work, Panginoon, at i-bless mo, Panginoon, lahat ng mga may businesses, Panginoon, at nawa, Panginoon, lahat, Panginoon, ay aming mapapagtagumpayan lahat, Panginoon, ng aming mga problems, aming hinaing, Panginoon, sa buhay, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at kayo nga po, Panginoon, ang aming inaasahan na gumabay, tumulong, Panginoon, mag-bless sa amin, Panginoon, physically, emotionally, Panginoon, materially, and financially, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at kayo, Panginoon, ang aming inaasahan, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, maraming salamat at kayo po, Panginoon, ay hindi mo po kami pinababayaan sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Lord, at ito nga po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Last but not the least, sabi nga natin, ay si Danica Guillermo. Good evening po sa ating lahat. Ngayon po ako naman yung samahan nyo para ipag-pray ang pagkakaroon ng financial breakthrough ng bawat isa. So, let's pray na po. Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, thank you po sa puso ng bawat isa na nandito ngayon kasama namin na nagdasal po, Panginoon. Lord, salamat din po sa message mo ngayong gabi sa aming lahat, Lord God. Lord, ngayong gabi, Panginoon, inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang financial na kapasidad ng bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayo po ang mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa, Lord God. Kung ano man po
laki o liit ng kanilang pangangailangan pinansyal. Nawa po, Panginoon, kayo ang mag-provide at magpuspos ng biyaya sa kanila, Lord God. Lord, gayon din po, Panginoon, ipinagdadasal po namin ang job opportunities para sa mga kasamahan namin, kaibigan, kakilala, kapatid, Panginoon, na naghahanap ng trabaho in the midst of this pandemic, Panginoon. Nawa po, Panginoon, tulungan mo po sila, Panginoon, na mahanap, Panginoon, yung trabaho na nararapat sa kanilang kakayahan, abilidad, Panginoon, at pangangailangan. Lord, tulungan mo po sila, bigyan mo po sila ng knowledge and wisdom ng sa gayon, Panginoon, maitawid nila yung mga kanilang interviews kung sakasakali man po, Panginoon. Lord, kayo nga po ang manguna sa kanilang paghahanap ng trabaho, Lord God. And Lord, ipinagdarasal din po namin ang businesses ng bawat isa, Panginoon, na may business nakakilala namin, Lord. Kayo nga po nawa, Panginoon, ang tumulong sa kanila, Panginoon, magbigay ng mga strategies, ways, Panginoon, kung paano pa mas mapapalago yung kanilang business, Panginoon. And gayon din po nawa, Panginoon, na yung business nilang ito ay magamit din po, Panginoon, para sa ikapupuri mo, Panginoon. And Lord, nawa po, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na may pinagdadaanan ngayon, Lord. Nawa sa inyo po nila makita yung kapayapaan na hinahangad din po nila, Lord God. Lord, kami po ay labis-labis na nagpapasalamat para sa lahat ng blessings na natatanggap namin sa araw-araw. Sobra-sobra po lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Hindi na namin deserve yung mga bagay, but still, Panginoon, labis-labis pa yung pinagkakaloob. And maraming salamat po sa pagiging mabuti mo sa aming buhay, Lord God. Lord, nawa nga po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa gitna man ng pandemyang ito, Panginoon. Lord, kung dumating man yung panahon, Panginoon, na lumayo kami o parang napapagod kami, Panginoon, Lord, tulungan mo po kami paulit-ulit na hanapin ka, isik ka, Panginoon, at huwag magbitiw at bumitiw sa iyo, Lord God. Lord, kayo nga po nawa, Panginoon, ang maghari sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. I-guide mo po kami sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo po kami mamuhay ng naaayon sa kagustuhan mo, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Lord God. Muli, Panginoon, sa iyo lahat ng papurit ko sa salamat. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo ay nagpapasalamat sa mga kapatiran na nanalangin ngayong hapon, ngayong gabi. At yan po ay isang commitment ng ating mga kapatiran. Ako naman ang magtatapos sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay, in a sense, kami po ay mayroon mga gawain na hindi po namin dapat pabayaan. Katulad ni Moses, nung si Panginoon humarap sa Diyos, siya po ay inutusan na bumalik sa Egypt upang hilingin ang kalayaan ng mga lahi ng Israel. Panginoon, marami pong salamat sa kasaysayan niya na ito'y nagsisilbing ehemplo sa bawat isa sa amin. Sa aming mga mananampalataya, sa aming kapanahunan, na kahawig ang aming kasaysayan sa kanila, Panginoon. Ang kasaysayan nila, Panginoon, ay nagsisilbing reminder o paalaala sa amin na kami po ay iyo pong pinalapas mo kami, Panginoon namin Diyos, sa pagkaalipin. At sa aming mga paglalakbay na ito, Panginoon, ang sabi mo, naglalakbay lang kami. Kami kapag kami sa Panginoon, mayroon mga complaint, mayroon mga hinaing, may mga pagsubok na nararanasan. Katulad ng Israel, Panginoon namin Diyos, tiniis ng kanilang leader, si Moses, ang lahat ng iyong Panginoon. Bagamat alam ni Moses na sa kabila ng mga kahirapan na dinaras nila sa ilang, pagkatapos ng lahat ng ito, ay ang iyong pagpapala sapagkat makakarating sila sa lupang iyong ibibigay sa kanila, ang lupang pangako. Panginoon namin Diyos, maraming salamat
sa lupang pangako na binibigay mo rin sa amin, Panginoon. Hindi po namin nare-realize, Panginoon namin Diyos, na ang buhay na walang hanggan ay siyang entrance namin, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito sapagkat napagmuni-muni namin, Panginoon, ng buhay na walang hanggan ay iyong deliverance para sa amin. Kalayaan na ibinigay mo para sa amin upang kami hindi manatili sa pagkaalipin. Panginoon namin Diyos, alam namin na kami ay may katiyakan sa iyong mga pangako. Hinihiling namin sa hapong ito, sa gabing ito, na matanim nawa sa aming mga puso't isipan ang bagay na yan, Panginoon. Ang kalayaan ay binibigay mo sa amin, ang kaligtasan ay binibigay mo sa amin sa pamamagitan ng biyaya, Panginoon. Wala po kaming ginawa doon. Kayo ang gumawa sa amin. Kayo ang gumawa ng lahat ng kaparaanan. Panginoon, maraming pong salamat at sana matanim sa puso at isipan ng bawat isa na sa kabila ng aming mga naranasan sa aming paglalakbay na ito, Panginoon. Matatapos at kami makakarating sa iyong kaharian. Marami pong salamat, Panginoon namin Diyos. At ito po ang aming dalangin. Kasama na rin, Panginoon, ang idinadalangin namin, Panginoon. Ang pandemyang ito, Panginoon, ay yung tatapusin na. Bigyan mo, Panginoon, kami ng tiwala sa aming mga ginagawa, na hindi po kami, Panginoon, magpurong-sulong, na pababayaan mo kami at hindi mo kami pababayaan. Manapay, Panginoon namin Diyos, magkaroon po kami ng katiyakan sa lahat ng aming ginagawa. Na kami ay nasa poder mo, Panginoon, nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sa nawa, Panginoon, ang mangyari sa bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Pinagkakatiwala namin sa iyo na ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng mga pangailangan. Sa lahat ng mga leader ng iglesia, bigyan mo sila, Panginoon, ng paalaala na ang pandemyang ito hindi nangangahulugan na kami po, Panginoon, masanay na rito. Kundi, Panginoon, mayroon kang nakalaan, nakalayaan sa amin na kung saan libre kami na makapaglingkod sa iyo, sa iyong ubasan, sa iyong iglesia. Makadalo kami sa iyong iglesia na walang pag-aalinlangan. At ang lahat ng ito, Panginoon namin Diyos, ay pinagkakatiwala namin sa iyong makapangyarihang kamay. Ang aming Sunday service, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming samudalangin. Amen.